Sabi nga ho ng ating kapatid na Vicky kanina, ay magaganda, mga gwapo, yun ang ating kapatid sa pananampalataya. Kasama po natin ngayon. At tunay nga po na sabi nga ho, ang tayo po ay sabi nga, fearfully and wonderfully made ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, isa pong sabi nga po, yung malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Muli nga ho natin tignan, siguraduhin nga ho natin kung sinabi ng ating kapatid na Bika ay totoo. Totoo po yan. Ha? Sabi nga po, ang tanong po ay, malinaw po ba yung ating mga mata? Diba? Malinaw po ba natin ho nakikita yung ating mga katabi at nasabi natin, ang ganda mo, ang gwapo mo. Alam po mga kapatid, sa buhay po natin, sabi nga po, kailangan meron ho tayong vision. Nakikita ho natin. Sabi nga ho dito, 2020 vision, ang ibig sabihin, malinaw na malinaw po yung ating paningin. Hindi ho natin kailangan pang magsalamin. Oh? Ayan po. Marahil kilala ng ilan po sa atin si Helen Keller. Po. Si Helen Keller po ay isang educator. Isa din ho siyang writer. Nawalan ho siya ng paningin. Sabi ayon po doon, kung di po ako nagkakamali, ay 18 months lamang po siya. Ibig sabihin, 1 taon at kalahati lamang nung siya'y dapuan, isang matinding lagnat. Po. At yun nga ho yung naging dahilan para mawala po yung kanyang paningin. At dahil po sa tulong ng Panginoon at pagsusumika po ni Helen Keller, sabi nga ho, naging tanyag po siyang isang manunulat. Isang tanyag na educator sa kabila po ng siya ay wala pong paningin. At minsan po meron pong nagtanong po sa kanya. Sabi niya, Miss Keller, ano po sa palagay ninyo ang pinaka-worst na mangyayari sa isang tao sa kabila, sabi nga sa kabila ng siya, sabi nga yung pong, instead, sabi nga po, in behalf, nung siya ay isang bulag pa. Sabi nga po niya, ang naging tugon po niya, ano po yung slide. Ang naging tugon po niya, worse than being born blind is having a sight but no vision in life. No? Tayo po kaya meron po tayong vision sa ating mga buhay? Meron po kaya tayong minimithi? Meron po kaya tayong mga dreams? Meron po kaya tayong mga pangitain sa ating buhay? Alam po mga kapatid, ang mga Israelitas po, meron po silang isang vision. Ang vision po nila ay yung pong pangako ng ating pong Panginoon sa kanila pong lipi. Ang sabi po dun sa Levitico 25:38, ako si Yahweh ang iyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto upang ibigay sa inyo ang Kanaan at maging Diyos ninyo ako. Yun ho yung vision po nila. Habang sila po ay naglalakbay, ang vision po nila, nakatingin po sila doon sa lupain ng Kanaan na ibibigay po sa kanila ng Panginoon. At yun po yung minimithi po nila sa kanila pong buhay. Makatungtong sila sa lupain ng pangako, sa lupang pangako. At kanila nga pong, sabi nga po patuloy na mapapurihan at maging Diyos ang atin pong Panginoon. Alam po, ang bayan ng Diyos, mayroon din po tayong pangitain. Mayroon din po tayong vision bilang isang kalipunan ng mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Ito po yung vision ng Iglesia ang Bayan ng Diyos. Na tayo po ay nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Siguro po sa buhay po natin, may ilan po sa atin na hindi pa po nararating. Nakikita, sabi nga ho, nagiging totoo sa atin ng buhay. Ito pong vision na ito. Hindi pa po natin na ibibigay sa Panginoon yung pong pinakamataas na uri ng paglilingkod. Yung pong pinakamataas na uri ng pagpapasalamat at papuri.
Hindi pa rin po tayo nagagamit ng Panginoon o palagi ang nagagamit ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Na ang pinakalayunin po natin ay maluwalhati po ang atin pong buhay na Panginoon. Yan po mga kapatid, bilang kasapi, sabi nga po, bilang kapatid, dito po sa Iglesia ang Bayan ng Diyos, ito po yung ating pangitain. Na makita nga po natin na ang bawat isa po sa atin, nagbibigay puri sa Panginoon. Ibinibigay po natin yung pinakamataas na uri ng papuri. At tayo po sa araw-araw ng ating buhay ay nagiging instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Kanya pong mabuting balita. Marahil kilala po natin si Caleb. Si Caleb po ay isa sa 12 tiktik. Isa ho siya doon sa 12 tiktik. Pakaya na lang po yung next slide. Ayaw pong gumana. Isa ho siya doon sa 12 tiktik na isinugo po ni Moises upang, sabi nga po, tignan yung pong kalagayan ng Kanaan. At yung ating nga pong titignan, sabi nga po, itong si Caleb, sabi nga po dito, a man favored by God, ay isa talaga nga pong sinunod po niya yung kagustuhan ng ating pong Panginoon. Sinunod po niya yung utos po sa kanila na talagang tiktikan yung lupain po ng Kanaan. Kaya nga po, ang nangyari, sabi nga po, 12 po silang sinugo po doon. Kasama po si Osias na naging pangalan nga po yung Josue. 10 po ng kanilang mga kasamahan. Ang sabi nga po'y natakot. Nagkaroon ng alinlangan. Na sabi nga po, pinag-alinlanganan po nila yung magagawa ng Diyos sa kanila pong buhay. Kundi bagkus nabanggit pa rin po nila. Galit sa atin ang Panginoon. Bakit tayo pinadala sa lugaring ito? Na alam naman natin na napakadelikado. Nais yata ng Panginoon na tayo ay mapatay. Yun yung conversation pong yun, sabi nga po, narinig po yun ng Panginoon. Sabi nga po dun sa Deuteronomio, pangkat na 1, talata pong 34 hanggang 36, narinig ni Yahweh ang usapan ninyo. Ito ho, narinig ni Yahweh ang usapan po ng mga nunong 10 tiktik. At siya'y nagalit. Dahil dito, isinumpa niya, isa man sa inyo hindi makararating sa lupaing aking ipinangako sa inyong mga magulang. Maliban kay Caleb na anak ni Jepone. Siya lamang ang makapapasok doon, ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging lahi ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nandoroon po yung promise ng Panginoon kay Caleb. Nandoroon po, sabi nga po, yun yung pangakong ibinigay ng Panginoon kay Caleb na ibibigay ko sa iyo ang bawat, sabi nga po, ang bawat lupang maapakan ng iyong mga paa. Alam po mga kapatid, yung pong pangako pong yun ang pinanghawakan po ni Caleb. Pinanghawakan po niya yun at minimiti-miti po niya sa kanya pong buhay. Na matapakan po niya ang lupain po ng Kanaan. At yun nga po, sabi nga ho, nagkaroon po siya ng vision. Balang araw, itong pangako ng Panginoon sa akin ay akin pong makakamit. Dahil pinanghahawakan ko at sinusunod ang utos ng atin pong Panginoon. Kung nais po natin magkaroon ng katuparan, ang anuman hong ating minimiti, maging ito po ay sa atin hong pamilya, maging ito po ay sa atin hong karir, maging ito po ay sa atin hong paglilingkod at pananampalataya sa atin pong Panginoon. Ang payo po sa bawat isa po sa atin, let us see it. I-visualize po natin yung gusto po nating mangyari. Tingnan po natin sa ating pangitain yung nais po natin maganap sa atin ng buhay. Sabi nga po, ito ho yung opportunity ng atin ng pananampalataya. Naalala ko po nung minsang dumalo po ako ng isang seminar. Binigyan po kami ng tigi-tigisang bond paper. At ang sabi po ng facilitator, i-drawing nyo dyan yung gusto ninyong makuha o mangyari sa inyong buhay. 1980s po yun. Tanda-tanda ko po, ganito ho yung aking drawing. Nag-drawing ho ako ng isang bahay. At
isa hong jeep na nandoon ho sa gilid. Dahil, noong panahon yung gusto ko magkaroon ng bahay. At magkaroon din po ng isang sasakyan. Sabi nga, para ho, conveniente. Dinrawing ko po yun. Nasa sa isip ko po yun. Na-visualize ko po yan yung gusto kong makamit sa akin ng buhay. At purihin po ng Panginoon sapagkat ipinagkaloob po niya. Yun hong aking minimiting pong yan. At salamat po sa aking biyanan dahil binigyan niyo kami ng lupa na pagtatayuan ho ng aming hong bahay. Po, nandun ho, biniswalize po natin yan. Ipinaakita po natin yan sa atin ng isip. At yan po ay nagkatotoo sa tulong at awa po ng atin ng Panginoon. At hindi lamang po yan mga kapatid. Mayroon pa pong bonus. Binigyan po niya ng Panginoon ng dalawang lalaking anak na maski ho wala akong salamin, sasabihin ko, gwapo ho sila dahil anak ko po sila. No? At higit po sa lahat, isa hong mapagmahal, mabait, at maganda hong asawa. Ito nyo, may bonus pa. Ha? Kapag nandoon ang ating paningin sa atin ng Panginoon, kung nakikita nga po natin yung gusto mong mangyari sa atin ng buhay, ang sabi nga ho, let us see it. At sa tulong po ng Panginoon, magaganap po yan. At yan nga po yung nangyari kay Caleb. Ang sabi po niya, doon sa Joshua 14:9, kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises, na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ng aking mga anak, ang lupaing masayaran ng aking mga paa. Yun ho yung binivisualize ho ni Caleb. Po. Yun ho yung tinitignan ho niya. He is looking forward na marating po yung lugar ng Kanaan. At ang sabi nga ho, napakalaki po ng Kanaan. Sabi nga ho, hindi naman ho siya makasarili. Kung hindi, alam niyo po ba, mayroon lamang po siyang isang lugar na sabi nga po niya, tinignan niya na mapasa kanyang lahi. At yan nga ho'y walang iba kung hindi ang lupain ng Hebron. Yan po, makikita ho natin dito sa mapa kung alin ho yung binisualize ho ni Caleb na mapa sa kanya hong lipi. Yan po, ano. Sa laki po nung Kanaan, sabi nga ho, meron nung isang maliit na lugar po doon. At iyon nga po yung Hebron. Na sabi nga po sa banal na kasulatan, magpahanggang sa kasalukuyan, yung pong lipi po ni Caleb ay naninirahan pa rin po sa lugarin pong yan. At yan nga po ay naganap kay Caleb dahil nga ho nagkaroon po siya ng vision. Nakita po niya, sinaisip po niya yung gusto niya pong mangyari. At sa tulong nga po ng Panginoon, na nakuha po niya yung kanya pong minimiti. At tayo po, bilang mga miyembro ng Iglesia ang Bayan ng Diyos, muli po natin tignan itong atin hong pangitain. Na tayo po'y nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod. Na tayo po'y nakatalaga sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Nabivisualize po kaya po natin na tayo po ay darating sa ganito pong kalagayan. Nabivisualize na po kaya natin sa bawat isa po sa atin na tayo po ay kasama ng ating pong Panginoon na nangangaral. Nabivisualize na po kaya natin sa ating pong mga buhay na darating po ang sa punto ng ating buhay na tayo po ginagamit ng Panginoon. Na tayo po sa ating buhay nito. Sabi nga ho, prioridad po natin ang ating pong Diyos. Lagi po nating minimiti, excited po tayo na makaniig ang ating Panginoon sa bawat pananambahang ating pong ginagawa. Mga kapatid, sana po nakikita po natin ito. Nakikita po natin ang ating pong sarili na bago pa lamang magsimula ang pananambahan, nandirito na po tayo sa loob ng bahay-sambahan pong ito. Dahil yun po yung gusto ng Panginoon. Maibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng papuri na tayo po ay magamit po niya sa pagpapalaganap ng Kanyang mabuting balita. Sana nga po mga kapatid, nandoon nakikita po natin, meron tayong adhikain, meron po tayong pangitain, meron po tayong naisin na lagi nating unahin ng Panginoon upang maibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng ating hong papurit pagsamba. Let us see our vision. Kung kilala po natin si Samira Reddy. Si Samira Reddy po isa ho siyang actress,
isa ho siyang, sabi niya, model. Doon po sa Bollywood, lugar po ito ng India. Po. Alam niyo po, itong si Samira Reddy, meron ho siyang gustong mangyari sa kanyang buhay o meron ho siyang gustong makamit sa kanyang buhay. Ang gusto po niya, siya po ay magkaroon ng isang puting BMW car. Yun yung kanyang naisin. Talagang tuwing makakakita ho siya ng BMW yung puti, talaga bang sabi nga huy, gustong-gusto niya po na magkaroon ng ganoong sasakyan. Alam niyo po ang ginagawa po nito ni Samira Reddy? Araw-araw sinasabi niya, gusto kong magkaroon ng isang puting BMW. Gusto kong magkaroon ng isang puting BMW. At yun sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, sinasabi po niya yun. Balang araw gusto kong magkaroon ng isang BMW. Balang araw gusto kong makasakay sa isang BMW na aking pag-aari. At maging yung kanya pong mga mahal sa buhay, alam po ito. Na talagang gustong-gusto ni Samira Reddy ang isang white BMW car. Alam niyo po, sa kasasabi po ni Samira Reddy, halos araw-araw ng kanyang buhay, yung kanya pong gusto, minsan sa kanya hong birthday, bigla na lamang pong may pumaradang white BMW sa kanilang bahay. At ito nga po'y ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga magulang. Tuwan-tuwa po si Samira Reddy. Dahil yung kanyang mithiin na magkaroon ng isang puting BMW car, sabi nga ho'y nagkaroon ng katuparan. Dahil narinig po ito ng kanyang mahal na magulang. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay din po natin, kaya nun din po ang kinakailangan po nating gawin sa atin mga vision. Gawin sa atin mga adhikain. Ang sabi nga po, sa Matthew 7, chapter 7, verses 7 to 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pintu'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Nasambit na po ba natin sa atin pong Panginoon yung atin naisin? Lumabas na po ba sa atin bibig? Ang gusto nating mangyari sa atin buhay? Nabanggit na po ba natin sa ating mga mahal sa buhay, higit sa lahat sa atin pong Panginoon Diyos? Yung pong atin mga pangangailangan, yung pong atin nais na mangyari sa atin buhay. Dahil ang atin pong Panginoong Diyos, sabi nga ho'y lagi nakatunghay. Lagi naririnig yung pong atin mga hibik, yung pong ating mga hinaing, at handa po siyang tumugon sa atin mga dalangin. At yung po mga kapatid, ang ginawa po ni Caleb. Ang sabi nga po, hindi lamang po nakita ni Caleb yung kanyang adhikain. Hindi lamang po nakita ni Caleb yung kanyang naisin. Kundi higit sa lahat, ang sabi nga po, sinabi po niya ito, lumabas po ito sa kanya pong bibig. Ang sabi nga po dun sa Josue 14:12, ang sabi po niya kay Josue, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. At ano po ang nangyari po dun sa chapter 14, verse 13? Binasbasan nga ni Josue si Caleb at ibinigay sa kanya ang Hebron. Mga kapatid, nakita nga po natin kung papaanong sa pamamagitan po ng atin naisin, na ito po ay lumalabas po sa atin bibig. At higit po sa lahat, hinihingi po natin ang tulong ng ating pong buhay na Panginoong Diyos. Yung pong atin mga adhikain, yung pong atin mga naisin, ang lahat pong iyan ay magkakaroon ng katuparan. Balikan po natin muli ang atin pangitain. Ang iglesia, ang bayan ng Diyos, ay nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kailan po natin na ipagdasal o naipanalangin at nahiling sa Panginoon yung pong atin buhay bilang isang lingkod po niya, ay maibigay po natin sa Kanya ng lubusan ng atin pagpupuri at pagpapasalamat. Kailan natin nahiling sa ating pong Panginoon at nasambit sa Kanya yung pong ating naisin, na tayo po'y maging isang tapat po niyang lingkod. Na tayo po sa atin kalagayan po ngayon bilang
manggagawa at lingkod ng ating pong Panginoon ay nagagamit po niya sa kanyang banal na ubasan. Sana nga po mga kapatid, hindi lamang po natin nakikita yung ating ng vision. Kung hindi sinasambitla rin po natin ito, sinasabi rin natin ito sa ating pong mapagmahal na Diyos. Yung po yung nais natin, na tayo po yung makapaglingkod po sa Kanya, makapagbigay puri po sa Kanya, at maibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na uri ng pagpupuri. At tayo rin po yung maging kamanggagawa niya sa pagpapalagana po ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Sa buhay po natin, nandiriyan po yung ating pangitain. Nakikita natin yan, sinasambitla po natin yan. At ang nararapat pa rin po natin gawin, sabi nga po, kumilos po tayo, gumawa po tayo para po makuha po natin sa tulong po ng Diyos ang ating mga minimithi. Meron po akong nabasang isang quotation, sabi nga po doon, doing the same thing and expecting different things to happen is insanity. Kung araw-araw po patuloy ho tayong gumagawa ng parehong bagay at meron ho tayong naising mamithi at sa pagkagawa po ng mga bagay pong yun na hindi naman po nangyayari, sabi nga ho, huwag po tayong mag-expect na makuha natin yung ating minimithi kung wala po tayong binabago sa ating mga ginagawa. Alam po mga kapatid, sa buhay po natin, marami po tayong dapat gawin. At isa pong napakagandang nakita ko po, nung minsang mag-open po ako ng Facebook. Kagabi lamang po ito. Nakita ko ho yung sa Facebook po ng ating kapatid na Jomar. At ang nagustuhan ko po dito ay yung kanya hong sinulat. Ang sabi po niya ron, when I woke up this morning, I asked myself, what is life about? I found the answer in my room, sabi po niya. The fan said, in the home electric fan, be cool. The roof said, yun siguro yung ceiling, tingin po niyang gano'n, aim high. The window said, see the world. At in the window, sabi, every minute is precious. At tingin po siya sa mirror, hindi po siya natakot. Hindi ang nakita po niya, reflect before you act. At doon sa calendar, sabi po, be up to date. At ito po yung nagustuhan ko po doon sa sinabi po niya. Itong pinakahuli pong mga salita. Sabi, the door said, push hard for your goals. The floor said, kneel down and pray. Mga kapatid, may makukuhang aral po tayo dito. Yun po yung nais ng Panginoon. Matapos po nating makita, sabi nga ho, see your vision, say your vision. At sabi nga po, this your vision. Sabi nga, this it. Pag sinabi mo natin this it, take possession of. Grab it. Get hold into it. Sabi nga, angkinin po natin yung pong atin ng mga vision na mangyayari po sa tulong ng Panginoon sa atin ng mga buhay. At ang sabi nga po doon ni Josue, sa aklat ni Josue, ang sabi po noon, narinig mo rin ng mga higante ang nakatira doon at matitibay ang muog naglalakihan nilang lungsod. Ano po ang sabi ni Caleb? Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupang iyon gaya ng pangako niya. Ganun po yung ginawa ni Caleb. Matapos po niyang makita yung kanyang vision, matapos po niyang sabihin ito kay Josue, ang sabi nga ho, he act on it. Gumawa po siya sa tulong po ng Panginoon, upang sabi nga po, yung pong mga higante na nandoroon sa lupain ng Hebron, ay kanya pong mapalayas. At yun nga po yung nangyari, sa tulong po ng Diyos, dahil si Caleb po ay kumilos. Dahil si Caleb po ay gumawa ng paraan sa tulong po ng ating Panginoong Diyos, nakamit po niya yung kanya pong minimithi. Nakamit po niya yung kanyang pangitain. This is it. It is faith in action. Kailangan po natin kumilos. Kailangan po natin gumalaw. Kung papaano, ang sabi nga po, Hebron was given to Caleb. Ibinigay po ng Panginoon Diyos yung pong pangako po niya kay Caleb.
At ganun din po mga kapatid yung mangyayari po sa buhay ng bawat isa po sa atin. At yung pong atin ng adhikain bilang isa pong sambahan, bilang isang kalipunan po ng mga mananampalataya. Ito po ay magkakatotoo sa atin ng mga buhay. Kung patuloy po natin titignan yung atin ng mga vision. Kung patuloy po natin sasambitlain yung pong ating mga pangitain sa atin ng buhay. Kung patuloy po tayong sa tulong po ng Panginoon ay tunay na kikilos. Gagawa para po makamit po natin yung pong atin hong mga ninanais. Mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, opo, nakita na po natin gusto po nating mangyari. Nasabi na po natin yung nais po nating mangyari. At ito po yung pagkakataon upang sa tulong naman po ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay kumilos. Ano po ang ginagawa po natin sa kasalukuyan? Patuloy po ba tayong nagpapagamit sa ating pong Panginoon? Patuloy po ba nating hinahasa, sinasanay ang ating mga sarili sa tulong ng Diyos na tayo po yung maging epektibo po niyang lingkod? Mga kapatid, muli po natin tunghayan ang ating pangitain pong ito. Ang Iglesia, ang bayan ng Diyos ay nakatalaga sa isang mataas na uri ng paglilingkod. Sana nga po, na ibibigay po natin sa Panginoon yung pong pinakamataas na uri ng papuri. Kumikilos po tayo. Nandoon yung atin pagnanais na tunay nga pong maibigay sa Kanya ang atin mataas na uri ng paglilingkod. At pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ano po ang atin ginagawa? Ginagrab po ba natin yung every opportunity na ino-open ang ating pong Panginoon upang tayo po'y makapagbahagi po ng mabuting balita po sa iba? Ang Diyos po ang nagbubukas ng oportunidad. Nararapat lamang po natin gawin, i-grab po natin ang opportunity mo ito at sumunod po tayo sa nais po ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po ngayong umaga mga kapatid, kung nais po natin ang ating vision bilang isang mananampalataya, bilang isang taong may takot at pag-ibig sa Panginoon, sabi nga ho, let us see our vision. Let us say our vision. Let us this our vision. Magandang umaga po sa inyo.